PCC na po, ang aming division, is committed in fostering an environment where sports and physical education are integral to learners' development. In line with this commitment, the department po, through our office, School Sports Division, aims to institutionalize the establishment of the school sports club, so which will serve as a health and active enjoyment among learners. So, we are now on the process. I think this will be the last phase. Yung pong aming hopefully to be a definite order on the policy on the institutionalization and the establishment of school sports club. Para po tayo ay may basis na po para to put up a school sports club in a school, sa bawat school po natin. So, which is the pocket size, and then the big one, which is parang a coffee table book. Ngayon po, nasa process na po kami ng, actually, nasa betting side na po, yung ating, we're just waiting for the other divisions to comment. At pag na, ano na po yan, at na-approve na po na napirmahan ng ating secretary, it will become a definite order that requires all public schools, may private school ba dito? I'm sure wala, no? All public schools ay dapat po magkaroon ng sports club. Okay? So yan po. So, flagship program, sabi kanina, learners in the Philippine Games Handbook. Ongoing, inayos na po namin ito. We conduct measures for the Philippine Games. Later po, ma-realize po ito, ma-bring din po namin ito manual at mabigay din po sa lahat ng schools. Okay? Talagang sadya, no? Sabi dito, School Sports Club spread under the CSSP of the DepEd and after school sports program. Dito po nagkakaroon ng arguments. After school sports, paano pa paghapon kami? Hindi after school. Diba? Tama po, no? Paghapon. Pero hindi problema yon. Hindi naman sinabi ng after school yung pagkatapos lang sa araw na yon. Di bukas ng umaga, di after school pa rin paghapon. Tama po ba? Okay, in short po, sports program is after the academic time orders. Well, so pwede po siyang, kung halimbawa, paghapon, especially sa mga cities na dalawang session, pwede po sila sa umaga or pwede po sila sa hapon. Okay? Ganun po yung sabihin nun. So, the program is co-curricular program or it complements the PE curriculum. So makikita nyo, bakit sinabi namin complements the PE curriculum? Kasi PE subjects. In fact, every week, we only have na 45 minutes per PE. So, dahil doon, kulang sila sa activities, dito siguro natin sila matutulungan. We as the School Sports Division, support itong curriculum po ang ating programs. Kaya, pag wala po hindi man maigawa nila sa PE, at least the physical activities ay pwede lang gawin dito sa ating school sports club. Membership is on a voluntary basis. Since na hindi po natin silang percent sumali. Pero pag nakikita po, lalo po ng ma'am po natin mga bata, kapag nandiyan na nakikita niya, mas interesado sila. Okay? Some factor po, may mga policy po tayo sa school na after ng klase ng bata, hindi na sila pwede mag-stay school. So hopefully, by this policy, magkakaroon tayo ng schedule na merong dapat schedule for sports club activities. Okay? So, I'll discuss now about the sports club. Okay? Para mas sports club objectives is enhancing physical literacy and optimizing health through engage in various physical activities along defined key stage of learning. Mamaya, makita natin key stages of learning, no? Enhancing physical literacy. So, ibig sabihin, dito through the sports club, at least kahit paano, yung ating mga learners, hindi man lang, kasi there are areas na talagang hindi nila alam kung yung sports. Alam nila paghabulan yung sports na yun. Di ba? So, dito po, we will open kasi sa manual, sa sports manual, nakita nyo, 32 sports po yan. So, ibig sabihin, baka meron naman yung mga bata kasi minsan, may mga bata na ayaw ng, kung basketball, kasi alam naman natin, basketball kami tayo, so basketball lang muna, di ba? So, baka meron naman ayaw ng basketball, baka meron gusto mag-gusyo,
baka gusto magsilag, di ba? Kaya nga po, tinan niyo, mas inuna natin itong mga sports na to kasi nakikita mas magiging effective siya na other options or alternative of our sports club. Forming characters through value-based approach. Sabi nila, forming characters, paano ba pinaform ang characters dito? It's because sa sports club, syempre, or sa sports itself, is bounded by rules, di ba? So sa mga rules itself, kahit hindi mo masabihin na yan ang tama at mali, but if you define the rules to them, and they follow the rules, at least, unti-unti, we are forming the character. Time, habang sila naglalaro, nakikita yung ating mga guidelines. In fact, sa isang pilot implementation namin ng itong school sports club, pumunta po ako, nang-timingan namin na they have their sports club, no? Alam niyo po, during the meeting, when we conduct with the facilitator, ito pong sinabi nila, nung una daw parang ayaw nila. Kasi nakakatakot, na baka yung bata, baka yung mahiyain hindi sumali. So, dapat yung bata hindi mas engage in sports. So, nakapili sila, iba't ibang bata, at the same time, isa sa mga nakita nila, yung mga batang mahiyain, na parang nagkaroon ng changes sa behavior nila. Hindi, parang yung approach ba, nandun na sila sa kanilang field, naglalaro sila, nawawala yung kanilang social development. Kahit sa mga bata, mas na-improve. Okay? Sabi nila sa akin, actually, if they have the program. Okay? Tapos daw, may system silang in-implement. Pagkatapos, after class, yung mga members ng club, pupunta sa advisor, hihiramin yung mga equipments. Balik sila doon, naglalaro sila. Pagkatapos sila maglaro, babalik yung mga bata, ibabalik equipment. Tamang-tama, hapon na yun. Nakita ko, tapos na sila, asan yung mga bata? Ba't di ko nakita lumabas? Yung pala yung mga bata, kasama sa kanilang program, na kapag katapos sila maglaro, maglilinis muna silang crush. Okay? So, creating sports pathways for long-term development and success. Satisfied pa paano, we can have this as ng ating mga learners, maging physically active sila. Next, program principles natin, inclusive, developmentally appropriate, and of course, long-term success-oriented. So, dito po, sports manual, we follow the curriculum standard, yung LCAT po, So, kaya, meron 4 stages, which is later, papaliwanag ko ng next week ni Ma'am Marvin sa inyo. Pero, dadaanan ko lang. Yung sinusundan natin, except, of course, sa curriculum, ganyan siya, di ba? K6 1 to K6 4. Pero, siyempre, pagdating dito sa atin sa sports club, hindi naman siya, non-training naman kasi siya. Dati na, may marunong na, may hindi. So, it's a mixture of learners. So, ano lang po natin sa guide for them na at least kung ito yung mga bago, dito muna sila dumaan. Practice muna dito sila sa mas bago. So, I mean, they will do it from simple to complex. Pagka medyo mas marunong na siya dito sa group na ito, we can do it. Okay? Then, at the same time, yun po ang natin sa sports club activities. Later i-discuss din po sa inyo yan. Next is, ito po yung ating participation matrix. At baka yan, medyo nagkaroon na ng problema doon sa siguro yung aking So, play, and of course, emerging active. Ayan. So mamaya, dito siya dadaan sa play side. Kung papansin nyo, ito yung play and the competitive side, no? Dito yung nasa very, lang na quick explanation, no? Gusto natin na lahat ng learners, regardless kung siya magaling o hindi, or nag-esports o hindi, pero gusto nila maging physically active, are all welcome. So, doon sila pupunta sa play side. Pagdating doon sa halimbawa, meron tayong nakikita medyo potential, o dito po siya sa side ng emerging active. Or, paano naman ako ayaw ko maging competitive, gusto ko lang maging matutunan ng sports. So, going up, sa access proficiency niya, ay magiging doon lang siya sa recreation. Okay? So in other words, binibigyan natin ng opportunities ang all learners na ma-involve sa ating sports. Next. Okay. Dito po, hindi ko sinasabing estimate lang po natin ito. Okay. Kung titingnan po natin. Sa panahon pambansa, total na nakakarating ay 8,500. More or less lang. Okay? So meaning, kapag binaba mo yan sa 17 region, so 8,500, ang nagpa-participate is more or less again. Nasa 144,500
500 learners involved in the regional palaro. 17 regions, di po ba? Pero pagdating sa division, I'm not sure kung talagang umaabot ng 8,500 sa isang division meet. Hindi naman nabubuo, di po ba? Yung mga sports, may mga sports na kulang din. So more or less, 8,500 times 228 division, ang non-estimate po natin involvement ng palars, more or less nasa 2 million learners. Tinitingnan natin, 2 million learners. Pero, again, hindi ito validated. Okay, estimated lang po yan. So, ibig sabihin, 28 million. Out of 1,938 learners involved. Sinabi natin yung palarong pambansa, including yung leading to palarong pambansa. Okay? So, 1.9 million, that's more or less participation of 6.92% or 7% lang. Tingnan niyo sa school niyo, pag medyo 300 learners, ilan ang napapasali natin sa palaro, di ba? More or less, 30. So, asa ngayon yung almost 270 learners? Now, do you have the opportunity? Okay. So, kung ang target natin na learners, supposed to be school sports club, itong 26 million learners can be involved in school sports club. Okay? So, meaning, tingnan po natin, kasi hindi lang po yung mga palaro pambasa atin ang ating tinitingnan. Binabasa din po natin, dapat lahat ating learners. Okay. So, tingnan naman po natin sa physical activities. I just give this a comparative. Ano yung activities between doon sa sinasabi natin ngayon, naglalaro sa palarong bansa, which we call it varsity, siguro mga varsity na sila, and of course, sa learners natin. So, sa membership, objectives, activity, and rules of the game. Para mas maano natin kung paano natin gagawin ito. Okay? So, sa sports club, lahat ng learners welcome. Yan. Lahat kasama. Sa varsity, siyempre, kailangan ay mag-try out ka. Kailangan mo ng talent identification program para makakuha ka ng mas magaling na atleta. And limited lang yan. Alam mo, sa basketball, 12 athlete. O may reserve. Sabi na 15 athlete. Yun lang silang kailangan mo sa varsity. Eh, paano halimbawa, ang school mo, varsity lang sumali ay gano'n lang karami. Doblehin natin. Sabihin natin 24 para may kamatch. So 24 learners lang out of 300 learners na nakita natin. Eh may ano pa yan, babae, lalaki pa. Baka yung babae ayaw naman. So, in short, makikita po natin ang difference ng dalawa, no? Sports club, objective, be physically active to achieve physical fitness. And of course, to supplement the missing time, learners from PE and gain more friends. Yan. Varsity club, ganun din sila. Siyempre, achieve yung physical fitness nila. Of course, upgrade yung skills. Importante sa varsity na ma-upgrade yung kanilang skill. Kasi paano mananalo yan kung tinignan natin ngayon yung ating player, bukas competition na sa division meet. Tapos magreklamo tayo, ba't natalo? Diba? Then, the objective is of course win the game and become champion. Become champion. So yun talaga, kaya ka nagtayo ng varsity. Kaya ka nagtayo ng focus is competition. Next, activities in the sports club, simple, play and fun. Okay? And sa varsity, siyempre, it's always in accordance with the training program. Kapag ang varsity mo walang training program, wala din siya mararating. Okay? Strategy of the game, dapat pinag-aaralan yun. Kaya kita mo, minsan, sigaw ng sigaw sa court. Pag hindi nasusunod yung gusto ng coach. Basketball sa backyard basketball siguro. Okay? So, ngayon ma-distinguish natin yung ating athlete. Siguro in the future, pag kayo malaking school, pwede siguro na sa school nyo, ikaw rin naman ang coach. Kaya sinakita ko po rito, karamihan kung hindi coach, technical officials. Ayan. Okay lang po yan. But of course, ano ba ang magiging tulong ng sports club sa team natin? Okay? Ng next athlete sa ibang school. Because you have your own farm. Doon sa mga members mo na naandun, baka meron mag-aangat doon ng kanyang skill. Kasi ang bata, pag tinanong mo, halika sumali ka sa akin, sasama kita sa palaro. Sasabihin sa'yo ng bata, hindi ko alam, ayoko.
pangalawang sagot ng bata, ay may magaling na sila na lang ako hindi. Pero pagdating sa club, at least kahit paano, they enjoy, wala silang pakialam kung manalo or matalo sila, mas importante. Sabi nga sa inyo, yung pinuntahan naming school, by that time, na pinuntahan namin yon, makikita mo talaga magulong school. Pero dati, pagtapos ng klase, paglabas ng bata, uwian ka agad. But this time, nakita na sabi ng principal miso, ikot ng ikot doon sa school, kasi siyempre, tinitingnan niya rin. Sabi niya, naging magulong school ko pagkatapos ng klase. Pero sabi niya, after nga, kasama doon sa kanilang program, na pwede kayo mag-sports club, equipment. And of course, after that, you have to clean up yung ating facilities. environment. So, from time to time, ganun po ang nangyari. Ang naging lang, kasi yung lugar na pinuntahan namin is nasa probinsya, hindi na siya 3 times a week. Halos araw-araw na daw. Ngayon, bakit ka ako araw-araw na? Kasi alam mo, sagot po ng mga bata, kaysa naman umuwi sila ng alas 4, pagdating sa bahay, anong gagawin nila? So much better na sila na pagkatapos ng balik ulit sa klase the following day. That's the reasons. Actually, meron kami mga kailan medyo mahaba lang. So, in short, again, si sports club na i-establish natin, kaya kayo nandito, with that 5 sports, unti-unti natin na mag-gain tayo ng mas maraming learners. So, rules of the game can be modified. Halimbawa, paano kung sa ating sports club, 300 yung members, anong gagawin mo? Swimming scheme. Sila mismo paglaban-labanin mo, di ba? Pwedeng sila mismo. Yes. Or pwedeng, halimbawa, may sports club team ka, pwede ka rin makipag-compete sa other schools through home and away. Okay? Para lang ma-feel ng bata that they are learning and of course, nag-i-improve ang kanilang skills. By that kasi, mas nakikita natin ng baka yung pag-compete mo sa ibang lugar yung mga future talents natin. Again, varsity shall be always in accordance with the international rule. So tataas ang ating level sa competition kapag ang mga bata ay merong club. Bakit po? Dito po kasi sa sports club, especially doon sa siya year-round ang activity. Tuloy-tuloy lang siya. In some school, correct me if I'm wrong, district meet pa lang at natalo yung bata. Tapos ang kanilang activity. Tama po ba? Yes. Tama, di ba? Oh. Pero sa sports club, since it's scheduled na siya, tuloy-tuloy na siya. Sige lang sila, lalaro sila doon. At least pagdating ng time na mamimili ka, nakikita mo na mayroon ng aangat-aangat doon. Okay? So, yan po, ang lang, para maintindihan lang po natin, makita natin how it goes sa varsity na kayo, and of course, sana, huwag niyong pabayaan ang sports club. Ang sports club, paano, sasali ba natin yung mga varsity? Hindi naman po. Okay? If it is sports club activity, pwede siguro sa training, isabay nyo sila, sumasali, or we can ask them to assist. Okay? Sila muna mag-assist. Basta po, huwag nyong isasabay ang training ng dalawa. Kasi magugulo po yan. Pag sports club, gulo. Okay? Kasi minsan yung mga varsity, baka hindi naman especially if you give the strength, more strenuous yung strength, tinaas mo. Yung intensity ng training mo, tinaas mo, tatama rin yung, may varsity, doon muna ako lalaro. Di ba? So at least magkaroon siya ng separate. Next. So, different physical fitness program, sa sports club and varsity club, still the same. We want our athlete as a desired outcomes to become physical. Di po ba? So, doon sa different order number 2, meron po 3 classifications para sa teachers. Yung 6 hours sa contact teaching, tama po? And the 2 hours is the ancillary task. Anong kaibahan ng dalawa? Alam niyo na po yun. Yung 2 hours, pero ang maganda, yung 2 hours nyo ay wala na siyang MOBs. Yun ang naka-define, di po ba? And the other one is the teaching related. What is teaching related? From the central office, education support services po. Kasi kami po ay support services, kaya ang aming pong direct ay sa ESSD sa region. Okay? So ang sports po guys, sa Ratlan ay nasa ESSD po yan, special programs yata. Tama po? From the region, pupunta po siya sa
SGOD. Kasi yun yung connect niya eh. So SGOD at SGOD sa rank lang, under po yung sports. So after that, so yan po sa baba, may sports club coordinator. Ang tanong dyan, wala po ito sa DO5. Tama po? Ang may coordinator lang doon is yung ICT and I forgot the others. Pero wala po yung sports club. Ang sabi po ng PSRD dito, it will all depend on the EIP and SIP ng school. Ano ba, malakang school, 10 sports yun, mayroong coordinator. Paano kung malit ang school? Baka biglang nakadepende po sa SIP or EIP nyo yung sports coordinator. And sports club members, the learners. Okay? Next. Ito po ang aming dinisign na logo. This is nakabet na betting, nasa betting pa rin po ito ng aming sa central office. No? Matingnan lang po natin. Yung leg raiser niya represent the desire to learn basic life skills. Find yung SSC sa gitna, color for 12, that's the learner. Human figure, nakita nyo two tones, blue and red. Shows yung represent the gender sensitivity natin. And of course, yung ring, inclusive, enjoyable, and active. So yan po ang ating logo. Next, how to organize sports club. Of course, merong 4. Ito po ay nasa sports manual. Okay? Una, know your environment. Tingnan natin kung anong status ng environment. And of course, exploratory. Ano ba pwede natin gawin? Let's explore. Kung meron ka ng club dyan. Implementation phase, moving ahead, so you can start with your sports club. And of course, yung follow-up, ang ulitin ko, so sports club, again, the activity is not one-time activity, it's a year-round activity. So, implementation phase, create awareness of sports club through varied activities. Halimbawa, sa pagpasok ng bata, sa first day of classes, every year, magkaroon tayo ng orientation para sa maintindihan na ng sports club. Okay? Ang honest po kasi kaya natin yan kasi that is our national sports. Alam niyo ba, sa bawat country, kapag pumunta ka, yung national sports nila, yung laging binibet nila. Okay? So ngayon po, dati, nag-ano po kami, siguro, especially sa institutionalization, anin po ang aming binibigyan na sana itong mga sports na to. Kaya lang, may legal basis po, yung RA 9850, yung ARNIS, that's our national sports. Okay? Makita niyo po dito, Philippine Games. Ano yung games? Kaya lang naglalaro sa atin ngayon ng mga officials muna. Alam niyo po, sa study, yung Philippine Games ay napakaganda po niya sa mga especially sa elementary. So sana sa elementary, kung wala pa talaga tayong sports na may offer, start with the Philippine Games. May sports group ka, may Philippine Games ka, pwede sila magpatintero, prison game, or any na available sa inyong lugar. I'm sure available lang yan, basta may space lang tayo, di po ba? Lalo na sa mga nasa farm lang areas. Okay. So, Philippine Games, especially the patintero, meron po tayong studies dyan, pero kung ano munang available sa ating lugar, you can start by that. Okay? Implementation phase program time allocation at least twice a week or minimum of 3 hours a week. Again, hindi po natin yun, sabi ko sa inyo, yung pinuntahan kong school, hinahayaan ng principal na everyday may sports club. Basta, certain time, isang oras lalaro. Programming of filling schedule shall be in a prerogative of, again, with the school head. So, bahala po si school head kung paano niya i-schedule dito. Okay? So, next, sports club competition. Ano po ba ang sports club competition? Ito na po ba ang ating regional meet, division meet? No. Let's have also our competitions for the sports club. Kasi sabi natin, ayaw natin na sila ay mawala din. Dapat naman din lang competition. Only that, at least kahit paano, ang bawat school. Okay? Alam po natin lahat na naging intramurals kayo, di po ba? Ayan. Sa intramurals, usually po, as defined, ang intramurals is the culminating activity of what you have learned for physical education. So meron po tayong intramurals for sports club. Kaya lang, minsan, karami, siyempre, to is the budget at the same time, para makapag-ano tayo. Nagiging talent identification ang intramurals. Hindi sa sports club, meron tayo pwede tayong pa-intramural dito. Okay? So, intended for the sports club. At least kahit paano, naglaro sila, nag-enjoy sila, at the same time, baka makakuha pa tayo ng talent doon. So, siguro if you have that sports club already, hindi mo na kailangan siya ilan sa intrams ang iyong athlete. Automatic mo sa kanilagay doon sa training program niya.
Para sinin na tayo, maano pa doon. Okay? Hayaan mo yung mga other learners na hindi involved ang maglaro para at least mas ma-enhance yung kanilang skills. Extramural, sabihin, ito yung pwede tayo makipag-compete club sa club, sa ibang schools. Pwede kayo magkaroon nga ng league, especially those schools na malalapit. Ano yun po yung league? Ang league po, kasi kita nyo, sabi nung kasama ko sa NCR, sabi niya, hindi pwede sa public yan. Bakit naman hindi pwede? Kasi daw, baka daw mag-ano yung mga private school. Sabi ko mali, mas una sila. So in other words, hindi mo kailangan ng medalya ang bigay nyo dito eh. Pwede man dito kahit mga certificates lang. Para lang ma-feel nila ang competition. So, actually, we already have or drafted our manual operations, pero hindi pa po ito, inuuna lang po namin ang institutionalization ng sports club. First conceptualization po nito nung second and first, we're now the pilot testing. So, we have positive result naman. May labas yung policy namin sa institutionalization. Ito yung next na ilalabas natin, yung manual operations. Para at least mas pag-guide tayo how really we will have the sports club. But for now, siguro sundan natin yung nasa manual operations ng manual natin, sports manual. Kung wala pa kayo, ulitin ko, just call your sports officer sa division kasi nasa kanila na po yan. So, yan yung naging content ng manual. Kita nyo second letter B, membership and code of conduct. Dinefine po ng mga writers yung mga code of conduct. Kasi alam mo, pinaka-number one ang problema natin ngayon yung mga learners' rights. Sabi sa LRPO, di ba? So dito, sabi ang kanilang recommendation is magkaroon ng code of conduct ang bawat sports club. Kasi pag mayroong code of conduct, at least paano siguro, mas malesen natin yung bullying within the sports. Okay? So yan, pagka nag-attend ako ng course about ang una-unang sinasabi nila na ang bullying daw at the same time ang violations ay nandun sa sports. Okay? Pero sabi ko hindi naman siguro kung tama ang ating ginagawa na binabantayan natin ating mga athlete. Next, first, ito po, development and resource, sinabi ko na kanina. Philippine Games Handbook, tapos na po yan. Again, sa Philippine Games, sana po, i-promote rin po natin yung mga sports ay makakatulong po sa next inline nila on their chosen sports. Okay? So, sports leader support, sinabi ko kanina, ito lang naman, yung services natin that directly impact the learners. Kanina, sabi ko kanina sa inyo, yung SEED program, dinefine ko na kanina. No? Bakit directly impact ito? Kasi pag ikaw sports head, school head, meron ka ngayong budget to buy the sports. Natin sa school, di ba? O kung paano ba tayo makakapagano ng sports club pag walang sports equipment? So meaning, yung binigay sa atin na kung kayo man ang naging recipient na ng SEED, ibig sabihin, dapat lahat yun bilhin natin at ipagamit natin sa bata. Okay? So, that's on our pipeline. No? At the same time, yan po ang natin, nasa next, every year po, siyempre hindi man natin masulit lahat yan, lahat bigat. Baka kung 47,000 schools more or less, binigyan natin ng 50,000, ubos na po ang budget ng DepEd. So kaya ino-unti po natin. Ano po? Flagship program natin si capacity building. Itong ginagawa natin ngayon. Pag natapos po pala yung ating policy, pag natapos po natin policy, ang next po namin i-orient ay yung mga school head. May mga school head dito, alam ko. School head. Kasi po, pag tinanong mo si coach, laging tinuturo si school head. Buti lang, hindi naman ng school head. No? So, in short, i-orient po natin about sports club. Again, yung mga school heads na pinag-pilot namin, pinili talaga sila ng mga division sports officer, yung mga hindi nahilig sa sports. But now, when they see the result, alam ko, Region 3, we have 3 divisions ng pilot. That's Nueva Ecija, Bataan, and Tarlac. Tama po, no? Assessment of learners fitness level norms. Meron po tayo, ngayon, no? Meron po kaming, sa UP ngayon, yung PCXP. Magkakaroon po kasi, isa po sa naging problema natin, anong fitness level ng ating learners. Ayan. So ngayon po, may research study po yan. Actually,
nag-i-start na po ang orientation nito. Namili po tayo ng schools. UP po ang magkakandak nito. But at the end of the day, ang result po niyan, tayo. Okay. Ulitin ko lang ulit. Yung SEED program, Region 1, Region 3, Region Car, marami na lang po ngayon sa Region 2. Okay. Sabi ng ibang, pinipili daw namin, no? Kung sino bibigyan. Okay. Ganito po yun. First batch, nag-send kami. Ibinigay namin sa mga Division Sports Officer. Sila po ang namili ng school. Okay? Okay naman. Sinasabihan kami ng, bakit kami sir wala? Sabi ko na sa Division Sports Officer yun. Okay? So, kung sino malapit sa division, ang lugar siguro yun nabigyan. So, ngayon, binago po natin ang system. Meron po kaming link na binigay sa mga RSOs, DSOs. Doon po, mag-register ang school. Pag nag-register po kayo, papasok po yan sa aming system. Pagpasok po sa aming system, okay? Pagpasok po, for sports club facilitator. Sino po ang sports club facilitator? Tayo po yun. We facilitate the activity for our learners ng club. Pag halimbawa, ikaw ay penchak sila facilitator, okay? Minsan sabi natin, sir, hindi namin alam yan, kaya po nandito kayo para i-train namin. Okay? So sila po, and of course, our facilitators, ating mga learners, willing naman po sila na tulungan kayo. Kasama po. Actually, hindi nila sasagutin ko yung mga yan. Okay? Hindi na sila kakaligtas nun eh. Willing naman po silang tumulong sa atin. Pag medyo malabo sa atin, after the training, because we only have 2 days here, then ask our facilitators. They will assist you. Ha? Okay po? Hindi na kayo wala nang aayaw ha? Tinitingnan ko na sila, walang aayaw. Oo daw. Inupo ko na kaagad. Okay? So, ganun po ano. Bakit si dance sports na andyan? Kasi andito si Ma'am Donna sa harap. Hindi pa. Ang dance sports po kasi, tayo mga Pinoy kasi, di ba, mahilig tayo sa sayaw. At least kahit pa paano po, meron lang isang cellphone na gagamit na tugtog, pwede na silang sumayaw. Di po ba? Pwede na, anytime. Kung hindi man ganun, kaya si Coach Lowell or si Ma'am Donna, hindi man ganun ka-technical. Again, baka sabihin nyo, pampalaro. Kasi last time, how to win the sports, mali po. Ay, hindi naman sa amin mali. Hindi po namin itutulong ngayon yan dito sa inyo. May iba pong program para doon. Kung gusto natin maging gumaling doon sa sports na yun, may mga programs din po, specific for the coaching strategy of that particular sports. Pero dito po sa atin sa sports club, ino-offer lang po natin yung opportunity na pakita nila. Yung facilitators, ayaw yung ating mga lecturers. Ipakita na, makita kapag medyo na sila, nagustuhan na rin ng facilitator, baka sila na mag-coach dyan, then train natin. Kasi hindi po yan makukuha in one setting. Hindi niya makuha sa 2 days sa training. Pero ang ibibigay po nila, di ba, number 1, guide tayo ng sports manual. Number 2, i-guide nila yung skills. Number 3, pagka hindi nyo talaga natandaan, guluhin nyo sila. Willing naman sila magpagulo. They are willing to help us. Matagal na po sila nating okay? Ulitin ko po huwag nyo pong hanap posisyon ng kamay sa dance sports na ginigrade ng mataas. Kasi titingnan po namin nila muna. Unless otherwise, lahat tayo puro skilled na dance sports na nandito, patay tayo doon. But okay lang po yun. Basta ang importante, you create the sports club and invite other learners to learn the sports. Yan po ang ating dapat pagbalik natin sa ating mga station. Okay? Magtayo tayo ng sports club, at least kahit pa i-share ko lang yung last time, last 2 weeks ago, mas marami pong participants lagi ang dance sports. Kasi, yung mga DSO nandun din nag-participate. Okay? Now, feel nyo nga, di ba, masarap sumayaw? Ganun din sila mga bata. Yung iba, masarap sa ibang sports, ganun din dapat po. Okay? Ulitin ko ha, hindi po ito training para pagalingin ang ating acting. Ito pong training na gagawin natin at learners na hindi pa alam yung sports, isasama natin sa dito para turuan kahit yung basic lang ng sports. Again, for them to improve, may varsity naman kayo, doon mo sila ipasok. Maliwanag po So huwag niyo pong kukulitin yung ating mga facilitator. Paano gumaling?
sa dance sports. Paano gumaling sa wushu? Ngayon mo palang nakita yung wushu. Huwag muna natin pagaling. Turuan muna natin sila. Hindi ka talaga gagaling doon. So next, assessment of players' fitness level. Baka na ano ko lang to. Yung kasi na-expect nila mag-ano sa seminar na to. Kanina sinabi ko na yan. Okay, ito po tayo, no? Turo mo sa amin yan, yung mga project. Before I end, Yung mga trainer ba? Ito po yung After School Sports Club registration. Medyo mahaba po yan kasi hindi namin sa atin pala. Sa central office, ano pong hinahanap sa atin ngayon? Ano? Si data. Data? Data po ang hinahanap sa amin lagi. Kaya po namin gusto na makita kayo para sabihin natin sa kanila na ang lahat ng schools ay registered sa sports club. Ang lahat ng schools ay gusto ng ganitong sports. Okay po? Kaya sana po, pag nag-register tayo doon, Be ang specific sports po on sa the sports club, hindi po siya limited sa sports ng palaro or the DepEd sports. Paano halimbawa sa inyong lugar, siyempre marami na, may ibang sports, merong pickleball pala doon kasi maganda yung gym. Meron palang netball, pwede nyo pong buksan yun as long as merong facilitator. Maliwanag po, Yes. hindi po ito restricted tayo doon sa sports. From bad company, then from developing habits that harmful to their health, studies, and morals. Nabi namin yan. Represented in all matters of Stage. This stage is applicable for kindergarten to grade 3. Non-locomotor movements. Abduction and adduction. Circumduction. Elevate and depress. Pronation. Gagas tayong tatlo. Ba't ako yung iharap mo sa video? Kaya na video na ngayon. Kaya na. Nakatalikod, naka-point 5 yan. Ayakan ng ano, yan, front ka maganda. Be specific Ang sports po on sa the sports club, hindi po siya limited sa sports ng palaro or the DepEd sports. Paano halimbawa sa inyong lugar, siyempre marami na, may ibang sports, merong pickleball pala doon kasi maganda yung gym. Meron palang netball, pwede nyo pong buksan yun as long as merong facilitator. Maliwanag po, Yes. hindi po ito restricted tayo doon